ating purihin ng Panginoon tayo magpatuloy, no? Nawa loobin ng Panginoon na magtuloy-tuloy ang pag-ayos ng internet natin sa umagang ito upang tayo ay mag-demotion, feel ng presence ng Panginoon na may kagalakan at mapipil natin yung pagkilos ng Panginoon sa umagang ito, no? So, bago ang lahat, manalangin muna tayo mga kapatid, no? Sa ating devotion. So, samahan niyo ako upang ipanalangin ang ating gawain ng Panginoon sa umagang ito, no? So, aming Ama sa Langit, Panginoong Jesucristo, Lord God, sa umagang ito, Diyos, ay kami nagpapasalamat sa pagbigay mo ng protection sa amin sa buong magdamag at sa umagang ito, at mapasalamatin kami, Panginoon, dahil ginising mo kami ng may lakas. Binigyan mo kami ng magandang panahon. Nakita namin ang aming mga mahal sa buhay, O God, na ang protection mo, ang pag-iingat mo ay naroon. Sa umagang ito, O God, tunay nga lumalapit kami at dumadalangin na ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na kumagayak sa kanilang mga hanap buhay, sa trabaho, sa pag-aaral. Panginoon, Lord God, Ikaw ang aming pag-asa na samahan sila sa kanilang pagbibiyahe, samahan sila sa kanilang mga sasakyan na sinasakyan, O God, lagay mo sa kondisyon. At Panginoon, ingatan mo sila sa kanilang papuntahan, maging ang kanilang mga daladalang manubela, Panginoon, Lord God, Ikaw ang aming pag-asa na siyang sama sa kanila, Panginoon. Ingatan mo sila sa gawa ng masama, sa kanilang mga kasalubong, sa kanilang likuran, Panginoon, Lord God. Panghawakan mo, Diyos. Natiling ligtas ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Maging malayo sa amin, O God, aming mga magulang, mga kapatid physical, kapatid spiritual, Lord God. Patuloy na ang kanilang mga mahal sa buhay, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, ay yung gabayan, ingatan sa kanilang mga hanap buhay. Pagpalain mo sila, O God, sa kanilang mga hanap buhay, maging sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Ang tanging hiling namin, O God, nang pagalingin mo kami sa aming mga karamdaman, O Diyos. Lord God, sa umagang ito, Panginoon, manguna ka, O Diyos, sa aming pagnilay-nilayan ng mga salita mo. Buksan mo, O Diyos, ang kanilang mga kaisipan, puso. Samahan mo ako, Panginoon, sa kanila, sa iyong mga salita, na ang iyong kapangyarihan ang magturo sa umagang ito, Panginoon, sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Lord, dinadalangin ko ang buong mundo. Ano man, O God, ang mga pangyayari, Panginoon, kaguluhan, pagkabahagi-bahagi ng bawat nilagay mo sa pwesto. Panginoon, Lord God, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na magkaroon ng kaayusan, pag-ibig, kapayapaan, Panginoon, ng bawat isa. At Ikaw, Panginoon, ang bahala. Panginoon, Lord God, pinarender namin ang lahat dahil alam namin, Lord, na Ikaw lang ang makakagawa ng bagay na ito, Panginoon, sa problema ng bansa. Kaya, Panginoon, Lord, kayo na po ang bahala, Lord. Pinaumbayan namin sa inyo ang lahat, kung ano man ang dapat at nararapat. Kayo ang higit na nakakaalam kung ano ang mas higit na mangyari sa mga kaguluhan na ito, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Nawa lumabas ang karapat-dapat at managot ang kung sino man ang dapat managot. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito, God. Nawa, Panginoon, ay samahan mo kami sa aming paglalakbay. Ingatan mo kami sa aming paglalakbay. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So magandang umaga, mga kapatid.
sa umagang ito ay tayo ay bago tayo makarinig ng mensahe ng Panginoon, maring awitan muna natin ang Panginoon ng pagkagising sa umaga. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Sa pagising sa umaga, naalala ka, nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hingin pa rin ang Panginoon, mga kapatid. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nangaya sa'yo. Nagagaling, mga kapatid. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo.
So, salamat sa awiting makalangit mga kapatid, no? Sa umagang ito na tunay na saya lang mga kapatid na umawit sa Panginoon. Lalo sa umagang ito nang napipil mo yung presence ng Panginoon, no? No, sa umagang ito mga kapatid, bago tayo pumunta sa mensahe ng ating Panginoon, ako muna ay may pagpatotoo ng sa ating buhay, na kung gaano katotoo ang Diyos sa ating buhay mga kapatid, no? Alam ko naman na sa bawat isa sa atin ay nagkaroon ng patotoo. Mayroon tayong karanasan na kumilos ang Diyos sa ating mga buhay, no? So, alam niyo mga kapatid, hindi ako nanghina mula pa nung mga kapatid, no? Mula pa nung ako ay nag-asawa hanggang ako ay nagkaanak. Karoon ako ng 5 anak sa hindi na ako kasamang palad o sa kanaan ni nana kagustuhan ng ating Panginoon na binawi sa akin ng aking anak ng bunso. Pero hindi natin alam kung ano ang mga plano ng Diyos, no? Kasi siya lang naman ang may alam, may hawak ng buhay natin. So, purihin ng Panginoon mga kapatid, na nais kong ipatotoo sa inyo mga kapatid na yung buhay ko talaga naman, nung umpisa ng buhay kong pag-aasawa ko ay maginhawa. Kalagitnaan, bumagsak. Pero, binigyan rin ako ng patuloy ako na nanalangin, patuloy akong umasa sa Kanya. Patuloy pinangahawakan ko ang kanyang mga salita sa kabila na sobrang hirap mga kapatid, no? Dahil napakabuti ng Diyos na ako binigyan niya ako ng pag-asa. Nung kasagsagan ng kahirapan mga kapatid, siyempre mga kapatid, kami ay mag-asawa, nagtatrabaho lang, no? So wala kaming bagkus nandoon may negosyo akong unang panahon. Pero medyo bumagsak, hindi naayos ang hindi natin alam na ganun talaga ang buhay, no? Mayroong pagganon, mayroong pababa, di ba? Pero salamat sa Panginoon kasi hindi ako nanghina or sa kabila sa kahirapan. Hindi ako nagpa-stop ng pag-aaral sa aking mga anak dahil nagtiwala ako na sasamahan ako ng Panginoon sa kabila ng paghihirap ko. Diba? Patuloy ako pang mga kapatid nagpaaral sa aking mga anak hanggat hindi ko sukat akalain na maraming mga judge na makapagpatapos kaya ako ng pag-aaral sa aking mga anak. Sa ganitong sitwasyon, gwardiya lang yung asawa ko mga kapatid. Purihin ng Panginoon, pinagpala tayo mga kapatid na sa kabila ng mga pagsubok, nakatapos ang aking 2 anak. Mayroon akong isang flight attendant, mayroon din akong business ad. So 2020 nagtapos yung aking panganay at 2025 itong 25 nakatapos din yung aking tourism flight attendant. So salamat sa Panginoon, no? Dahil napakabuti niya. Bigkus patuloy pa rin akong humihingi ng gabay niya mga kapatid. Dahil mayroon pa akong 2 anak na nag-aaral, may isa akong college at may isa akong high school. Pinupuri ko ang Panginoon sa kanya ko pa itinataas ang lahat, no? Dahil alam niyo mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming mga bata na pinapag-aaral ng mga magulang, bagkus lumilihis sila ng kanilang landas. Pero andun yung mga pagsisisi dahil hindi tayo nagkulang sa kanila, di ba? Nagkaroon yung maagang nagpamilya,
maaga silang doon nila nalalaman na tama pala si mama. Tama pala yung na pagtapos pala muna kami ng pag-aaral bago magpamilya, 'di ba? Ang hirap kaya ng future mo pag may pamilya ka na, may mga anak ka na, may pagsabay mo, 'di ba? Pero sa Panginoon tayo mga kapatid kumapit. Magkus ay ito mga kapatid ang mensahe sa umagang ito. No? So ang lahat ng yung mga kapatid ay pinupuri ko ang Panginoon. Pinupuri ko ang Panginoon dahil kung hindi dahil sa katuwang ko siya, hindi ko magagawa. Hindi mangyayari ang mga bagay na yun. Kung titingnan mo lang yung kahirapan mo, kung paano kaya ako makapagpatapos ng aking mga anak. Sa ganitang sitwasyon, nangungupahan ka. Bills, tubig, ilaw, pamasahe, pagkain. Tapos kumikita ka lang ng minimum ang araw. Diba? Pero nandoon din naman mga kapatid yung hindi ko pinabayaan ng aking asawa. Katuwang ako palagi. Pero katuwang kahit nasa bahay lang ako, marami akong ginagawa mga kapatid. Mayroon din akong hanap buhay kahit papaano. Pero salamat sa Panginoon dahil nandoon yung lakas, kalakasan, kagalingan, kasama niya tayo. Hindi tayo pinabayaan na walang masaing, walang mapamasahe mga bata, 'di ba? Kasi hindi kagaya ng probinsya na pwedeng maglakad dito sa Maynila kasi minsan malapit na yung Pero mga bata kasi mahiyain na, mga bata. Alam mo marami, hindi kagaya sa probinsya noon natin na alas 4 pa lang, nag-uumpisa na tayo na maglakad para marating yung school. Dito, may kaibahan, 'di ba? Ang bata dito pagka magbubulakbol na pag hindi mo pasakay, di ba? Magmamaktol. Pero salamat sa Panginoon dahil natawid natin yun. No? Natawid na ng dalawang anak ko, yung 2 taon, 2 anak ko, natawid yung sakripisyo na ngayon. Ngayon ay mga nagtatrabaho na sila mga kapatid. Yun lang ang kagandahan at sa paggabay ng Panginoon. Nakatulong na sila, nakatuwang na sila. Magtrabaho yung papa niya, magpahinga si papa niya, magpahinga. Kasi may umangkin na ng bayaran ng bahay, bayaran ng tubig, ilaw. So, salamat sa Panginoon at gumaan ng kahit papaano ang paghanap buhay, pwedeng magpahinga na. Hindi kagaya nung kapanahonan na talagang gus talaga talagang kayod kalabaw. Pero ngayon, pwede kang magpahinga, nasa sayo lang. O gagawa ka, no? Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid, no? Kung saan-saan na tayo. Ngayon naman mga kapatid, pinapasalamatan ko ang Panginoon sa lahat ng yun. Kaya wag tayong magsawa, wag tayong maghina na lumapit sa Panginoon dahil alam natin na may Diyos tayong nakarinig ng ating mga dalangin. Patuloy tayong magsumikap. Dahil hindi rin naman basta lang iabot sa atin yun kung hindi dadaan sa mga pagsisikap. So, salamat sa Panginoon sa umagang ito mga kapatid. Ang mensahe natin sa umagang ito, no? Ay makikita natin mga kapatid sa Roma 6. Purihin ang Panginoon. Roma 6, 14 hanggang 25 mga kapatid, no? Itong mensaheng ito ay para sa akin, lahat sa atin. Para sa ating lahat mga kapatid. Dahil wala ditong pinipili na wala ditong kisino-sino dahil ako ay mas higit tatama ito sa mga nagtuturo mga kapatid. So purihin ang Panginoon sa umagang ito ay ang topic ng mensahe natin sa umagang ito ay mga kapatid, ang hilig ng laman at tuntunin ng isip. So ano yun, no? Ano ba yung hilig ng laman? Ano bang laman mga kapatid? Hilig lang ng ating katawang ito, yung ating isip. So pansarili nating isip. Ito nakabatay mga kapatid sa akin, sa bawat isa nakarinig. Na kung ano man ang ating marinig, no, mga kapatid, angkinin natin. Baka sakali yung kaisip natin na nandoon nga sa ganitong mga katuruan, sa ganitong topic.
So, hindi ito galing sa akin. Kung hindi ito ay galing ito sa Biblia, mga kapatid. Lahat tayo nito tinuturuan. Kung purihin ang Panginoon, nagsasabi na ako masigit, mga kapatid, no? So, inaamin ko ang mga lahat ng kung ano-ano man na tayo, mga kapatid, ay salamat sa Panginoon sa pagbukas ng ating kaisipan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi, ang hilig ng laman at tuntunin ng isip. Diba? Sabi nga dito, basahin natin sa Roma 7 pala ito, mga kapatid. Roma 7. Mali yung aking mamaya ulitin ko lang. Roma 7:14 hanggang 25 na nagsasabi dito, mga kapatid, ang hilig ng laman at tuntunin ng isip. Sabi sa 14, alam natin ang kautusan ay espiritual. Ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. So alam naman natin na ang lahat ng ang utos ng Diyos dito, ang ating pinag-aaralan ay ito ay maka-espiritual. So makakamta natin ito sa ating buhay espiritual, sa ating pagbabalik sa Kanya. Yeah. Kapag tayo ay nakasunod sa Kanya, naisin natin na makasama siya. Buhay espiritual yun, mga kapatid, ang ating pagsunod. Kaya nga sabi dito, alam natin ang kautusan ay espiritual. Ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Purihin ang Panginoon. Sabi nga dito, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinakasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Purihin ang Panginoon. So, hindi ko maintindihan, di ba, mga kapatid? Hindi natin maunawaan ang ating sarili. Nasabi sa kanyang mga salita, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinakasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ano nga ba yung kinasusuklaman natin ng Diyos? So, ngayon, sabi sa 16, kung ginagawa ako ang hindi ko gusto, nangangahulugan, sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyan, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. So, ibig sabihin, mga kapatid, ginagawa ng ating laman. So, nasusunod na yung layaw ng ating katawan. Itong laman na ito na naghahari sa ating sarili. Sabi nga dito, di ba? Sabi nga dito, kung gayon hindi na ako ang may kagagawan yun, kundi ang kasalanang naninirahan na sa akin. Di ba? Siya na yung nagdikta ng ating, nung pinahiram ng buhay sa atin ng Panginoon, diniktahan na yung katawan, pinagmamay-arianan niya, hindi na yung nasunod ang nais ng Diyos na siyang nagpahiram ng buhay na ito, mga kapatid. Sabi nga dito, alam kong, sabi sa 18, alam kong walang kabutihang bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Totoo minsan, mga kapatid, nasusunod ang ating layaw. Nasusunod ang ating gusto. Diba? Ngunit sabi nga, hindi ko nga lamang ito magawa. Sabi sa 19, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong nagagawa. Yun yung ating, sabi sa title, ang hilig ng laman at tuntunin ng isip. Yung nagdidikta sa ating puso. Yun yung nasusunod. Kasi gusto ng ating sarili, sumunod sa Diyos. Pero may nais din tayo sa ating katawan. Yun yung nasusunod, di ba? Yung tuntunin ng ating isip. Sabi sa 20, sapagkat kung ang ginagawa ako ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Totoo yan, mga kapatid. Guminsan, alam natin na masama. Alam ko sa ating sarili na ito ay ayaw ng Diyos. Pero ginagawa pa rin natin. So nasusunod doon ang ating laman at ang ating tuntunin ng ating isip. So sabi nga dito, ito ang natuklasan ko kapag nais kong gumawa ng mabuti,
ang masama ay malapit sa akin. 'Di ba? Kung minsan nag-iisip tayo na ang bawat ang ano. Kung minsan nag-iisip tayo, buksan mo yung electric fan. Kung minsan nag-iisip tayo ng mayroon tayong isip na mabuti na ngayon, mga araw na ito, gusto kong maranasan yung presence ng Panginoon. Gusto kong gawin ang nais ng Diyos. Pero alam mo ba, minsan may dikta ang kaaway sa atin? Minsan may dikta ang kaaway na iba na yung ating isip, na iba na yung ating plano, iba na yung nasunod. Kasi si Satan, tinutokso, inaagaw yung ating pag-iisip. Inaagaw yung pag-iisip natin na gustong sumunod ng sundin yung binubulong ng Diyos. Pero si Satan, inaagaw ang ating kaisipan na, ay, mayroon pala akong gagawin. Ipaumbaya ko muna. Ibaling ko muna yung gagawin ko sa Panginoon. Dito muna ako kasi dito ako masaya. Dito ako basta dito ako masaya sa aking gusto. Sa akin lang, hindi sa Diyos. Diba? Kaya nga sabi dito, ito na natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Diba? Sabi sa 22, sa kaalibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Bagko sa ating puso, nandoon yung galak, yung gustong-gusto ko, masarap piling na sumunod sa Panginoon. Diba? Nandun sa kalibuturan ng ating puso, bagkus mga kapatid. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Totoo naman yan mga kapatid, na binibihag ako ng kapangyarihan ito sa kasalanan, naninirahan sa aking katawan. Oh, totoo yan. Naitukso talaga. Pero karamihan dyan mga kapatid, nasusunod ang tukso ng kaaway kaysa sa Diyos. Minsan, ano ang ating isip? Nagkaroon ng bagabag. Nag-iisip tayo mga kapatid kung ano ang gagawin natin. No? Kasi may bulong sa akin ng Diyos na ganito ang gagawin ko, masaya ako dito. Pero may bulong si Satan. May bulong din si Satan, pero minsan napapriority si Satan. Diba mga kapatid? Kaya nga sabi dito, totoo itong mga kapatid binabasa ko. Na ito ay pabukas sa ating mga kaisipan. Na paano nalaman ng Diyos? Paano nalaman ni Sister Rose na ganito ang isip ko? Paano nalaman? Oo nga, totoo yung pangyayari. Pero alam niyo mga kapatid, kaya ito binuplat sa akin ng Panginoon sa umagang ito. No? Para ito ay maggising sa ating kaisipan na ang Diyos ay sukat ang ating kaisipan kung ano-ano. Ano man ang ating isip. Ito'y paalala sa atin na totoo naman talaga sa aking buhay. Mga kapatid, nangyayari ito, nangyayari minsan napapriority ang aking laman kaysa sumunod sa mga utos ng Diyos. So maganda yung pag-amin mga kapatid. Alam ng Diyos, bago din naman nasisiyasat ng Diyos ang ating puso, isip, kahit na ito ay ating itago sa tao, pero hindi ito tago sa Diyos, di ba? Kaya masarap, maluwag sa kalooban na may pag-amin. Purihin ang Panginoon, di ba mga kapatid? Nasabi ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanan. Naninirahan sa aking katawan. Kasi nga, mayroong naninirahang dalawa sa ating isip, sa ating katawan. Dalawang umaagaw sa ating, gusto natin sumunod sa kabutihan. Ito naman si Satan ay hinahatak tayo sa kasamaan, di ba? Kaya purihin ang Panginoon mga kapatid. Sabi dito, sa 24, kay saklap ng aking kalagayan. Kay saklap ng aking kalagayan, sabi nga dito, sino ang
magliligtas sa akin mula sa katawan ito na nagdadala sa akin ng kamatayan. Mga kapatid, sino? Tanging ang Diyos lamang. Kasi tayo mga kapatid, dinadala tayo sa kapahamakan. Mahulog tayo sa kasalanan. Nung kabila nating nisitan. Kaya nga sabi dito, sino ang makaliligtas sa akin mula sa kamatayan? Ano bang kamatayan mga kapatid? Makaliligtas sa atin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan. Ibig sabihin kamatayan, kapahamakan mga kapatid. Hindi tayo mapupunta tayo doon sa nagalagablab na apoy kasi nasusunod minsan ang ating katawan, lupa. Katawang lupa, itong katawang lupa. Diba? Sabi sa 25, dito na tayo magtatapos mga kapatid, nawa yung mga verse, mga salita ng Panginoon. Kahit basahin nyo lang mga kapatid, mauunawaan ninyo. Kaya itong aking tinuturo sa inyo mga kapatid, kung ano itong naisusulat, yan din ang sinuturo natin. Hindi ito nabadagdagan at hindi ito nababawasan. Kasi sabi sa salita ng Panginoon sa Pahayag 22:18-19, kung sino ang magadaragdag, dagadagdagan din ng salot. Kung sino naman ang magabawas, bagabawasan din ng mamanahin. Di ba? Basahin niyo mga kapatid sa Pahayag 22:18-19. Sabi dito sa 25, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking isip. Pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng aking katawan, makalaman ay pinaglilingkuran ko rin ang tuntunin ng kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, lahat tayo tinuturuan. Lahat tayo pinaalalahanan na ang ating katawang ito, pupili lang tayo kung sa kasalanan o sa buhay na walang hanggan. Sabi mga kapatid sa Pahayag, katotohanan ko lang mga kapatid, sabi sa Pahayag 22:18-19, sabi nga dito, akong si Juan ay nagbibigay ng babala na sino mang makarinig ng mga propesiya na nasa aklat na ito, sa sino mang magadaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ang kanya ng mga salot na nasusulat dito. Sabi sa 19, ang sino mang mag-aalis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi ng bunga ng punong kahoy sa nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. So, tandaan natin mga kapatid na wag natin pagabawasan, wag din natin pagadagdagan. So, purihin ang Panginoon, Roma 7:14 hanggang 25. Tandaan natin na ang kanyang mga salita ay paalala na minsan, nasusunod ang ating katawan. Pero, saan ba pipili tayo mga kapatid? Gusto ba natin doon sa nagalagablab na apoy? O gusto natin buhay na walang hanggang kapiling ang Diyos? Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa umagang ito mga kapatid sa kanyang mga salita. Nawa ang bawat isa ay nagnilay-nilay sa ating puso. Na minsan totoo, napapriority natin ang ating laman kaysa sumunod sa Panginoon. So, aming Ama sa Langit, Panginoong Jesucristo, Lord God, sa umagang ito, salamat sa mga salita mo, God, na aming narinig sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na, Lord, patawarin mo kami. Minsan talaga, Lord God, ay napapriority namin ang aming hilig ng aming katawan. Minsan, ano pa ang binubulong ni Satan, yun pa ang aming na susunod, Panginoon. Bagkus, Lord, sa umagang ito, Panginoon, alisin mo kami sa mga ganun, mga kaisipan, ganun mga kahiligan. Ituro mo sa amin, iparanas mo sa amin, Panginoon, kung paano kami makaiwas at paano namin maranasan higit ang iyong pag-ibig na ikaw ang aming ma-priority sa aming buhay. Kaya, Panginoon, salamat
Kahit na kami ay may pagkukulang, may pagkakasala, hindi namin minsan, inaamin namin, minsan Lord, nasusunod talaga ang aming kaisipan, aming sarili. Kaya patawarin mo kami sa aming katigasan ng ulo na i-priority ka namin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, pinapasalamatan kita na kahit na kami ay may pagkukulang sa iyo, hindi mo kami iniwan. Bagkus niyakap mo kami, Panginoon, at tinutugon mo ang aming mga pangangailangan, ang aming mga hiling. Bagkus mayroon kami mga kahilingan na hindi pa natutupad, siguro to the process mo. At siguro baka mga malalaki yun, mga kapatid, Panginoon. Kaya ang nais namin, hindi pa rin kami nagsawa na umasa na tugunin mo ang aming mga kahilingan. Tunay nga, Lord God, na ikaw ang nakakasiyasat ng puso't isipan ng bawat isa. Itong taong ito, Panginoon, na nakarinig na yung mga salita. Alam ko, Diyos, na mayroon siyang kailangan. Lord, gabayan mo ito. Gabayan mo kami, Panginoon, sa aming mga kahilingan, na ikaw lang ang nakakaalam na makapagbibigay ng katugunan sa aming mga kailangan, mga problema, pagsubok na nararanasan. Lord God, sa umagang ito, Panginoon, sa inyo po ipinapakumbaya ang lahat ng tugon, kagalingan, mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Walang ibang makapagbibigay sa amin noon kung hindi kayo lamang. Kaya hindi kami nagsawa na lumapit, manalangin, humiling, Panginoon. Dahil alam ko, Lord, na dinig mo kami, Panginoon. Saan man kami naroroon, ibulong man namin, kalibuturan ng aming puso, kita mo ang aming mga pangangailangan. Kaya salamat, Lord, sa umagang ito, God. Yung taong ito, Panginoon, na nakarinig na yung mga salita, alam kong may karamdaman. Lord God, tanging hiling ko, God, pagalingin mo kami, Panginoon. Pagalingin mo itong taong ito, Panginoon, sa kanyang karamdaman, O God. Ikaw lang ang nakakaalam ng kanyang mga kadala-dala. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Ikaw ang aming pag-asa. Sa inyo ko pinapaumbaya ang lahat, Panginoon, ang lahat ng kailangan ng aking mga kapatiran, maging ang iyong lingkod, Panginoon. Ikaw lang ang nakakaksiyasat, anuman ang aming hinihiling, binubulong sa iyo. Salamat, Panginoon, proteksyonan mo kami sa lahat ng kalamidad na dumarating, at salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo, proteksyon sa araw-araw. Abutin mo, O God, ang mga kapatid kong kapatira na dumanas ng bagyong umpong higit. Bagkus lahat kami, Panginoon, ay mas may higit talagang dumanas ng higit pa na karahasan ng bagyong umpong. Kaya ikaw na ang bahala, Lord God, sa kanila. Yakapin mo sila ng iyong pag-ibig, ng iyong gabay, pag-iingat na makarecover agad sila, Panginoon, sa kanilang mga kapighatian, pagsubok ng nararanasan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Sa iyo ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang umaga, mga kapatid. Nakita muli tayo ng Miyerkules. Salamat sa bawat isa, sa lahat ng mga umaakyat ng aking bahay ng Rosby Morning Devotion. God bless everyone. Magandang araw. Magandang buhay.